Sabi ni Junior Tulo, o putang ina pangalan mo pa lang, bastos na eh. Sabi ni Junior Tulo, puta may tulo ka ba? Abante, dila ni Satanas. Hindi. Hindi ba putya? Oh, tingnan niyo yung putya, wala kasi ko ng picture. Tingnan niyo yung picture. Oh, sige, bibigyan. Tingnan niyo tong picture na to. Oh, tapos putang ina sabay-sabay tayo magsimba sa simbahan nito. Oh, puta ina yan. Oh, sige. Oh, sige. Yan ang titingnan. Putang ina magsisimba ka ba? Mukha na yung ina niyan. Ayan o. Putya, magsisimba ka kung ganyan yung ano, ganyan yung pastor mo. Puta ina yan, pag ganyan yung pastor mo, mawawala yung bati. Di ba pag bati nilalawayan ka, puta ito, didilaan ka. Puta o, magkumunyon na kayo. Tangin ng pastor to. Ayop na pastor to, no? Tangin na yan. Ang haba ng dila. Puta, ano pa yung mga picture nito? Tangin na ganyan, no? Puta, ganyan yung pastor mo. Puta, kala mo si Padre Pio, eh. Tayo na saan ka makakita nagsi-selfie, nakapikit. Oh, puta tragis yan. Ano pa? Ito pa, oh. Tayo na yan, oh. Sige. Oh, mantakin mo. Ganyan ang magiging... Puta, magsisimba ka sa ganyan. Puta, Bilis kilos, salamat. Oo, pucha, mantakin mo, sabi mo, Pastor, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Kaya natapos ito magbabasbas sa'yo, puta, baka lalo ka mapunta sa impyerno. Oh, kaya ito nangyari sa kanila, puta, pahabaan sila ng dila, dalawa, oh. Nalo si Jim Paredes, ha? Oo, yung kay Jim Paredes, pucha, alam po ito, gumagano. Yung kay Jim Paredes, gumagano pa. Pero pucha, ibang klase yung dila ni Kong. Puta, parang sungay ng demonyo, eh. Di ba ang talas, eh, oh? Pucha, siguro pag yan ang dumapo sa dapat dapuan, sigurado ako, pucha, hindi mo alam kung saan kakakapit. Oh, Diyos ko. Ayan na. Oh, babas ba siya? Ano ba yan, Boss Das? Sabi ni Ma'am Sheila. Hindi nga, pinapakita ko lang. Oh, kasi ito yung bumabatikos kay Inday Sara na putang ina, kala mo napakaraming kasalanan ni Inday Sara sa buong buhay niya. Oh, yung pala ito, mas marami palang kasalanan to. Oh, pucha, mantakin mo, 'di ba? Ano bang pangalan ng simbahan kasi nito ni ni Pastor Congressman. Putragis. Ang sarap ng matigas yan, yung lengwa na yan. Pag yan ang ginamit mong lengwa, baka 3 araw ka nang umunguya, hindi mo pa malulunok. Oh, pucha, kita mo, sobrang tindi ng netizens, ano nangyari? Lock. Nilock yung profile. Paano na? Hindi na makikita ng mga manyakis sa Facebook mo. Yung mga post mo, mga nakahubo ka pa. Putragis, bishop pa to. Paano naging bishop to? Ganito utak nito. Walang hiya o magagalit siya. Abogado yung anak niyan. Oh, so delikado talaga yung mga lumalaban kay Inday. Kasi pagka binatikos mo yung mga Duterte, puta lalabas lahat ng baho mo eh. O hindi ba? Ganun na mangyayari. O
Tinanong niya si Alice Go kung kumakain daw siya ng hopya. Di ba ganyan yung mga tanong? Si Dan Fernandez nga eh. Sabi, Dan Fernandez, sabi nga eh. Saan ka nagpa-parlor? Ba't may kulay yung buhok mo? Mga putang ina yan. Ipakita natin tong sinasabi ni Panelo dito kay Inday Sara. Ang mga pag-atake kay Vice President Sara Duterte sa politika, partikular sa Kamara. May paalala naman ang dating palace official sa mga kritiko ni VP Sara. Narito ang balita ni Valdi Vinagracia. Mahirap problema kasi sa inyo eh. Kukunwa-kunwari pa kayo eh. Talagang gusto nyo lang i-impeach yung Ali. Oo nga. Nako, maniwala kayo. Pag ginawa nyo yan, the clock will tick and it's the beginning of your end. Iyan ang paalala ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa mga mambabatas sa Kamara. Kasunod ito ng patuloy na panggigipit kay Vice President Sara Duterte sa usapin ng paggastos ng pondo ng Office of the President o OVP. Nitong Miyerkules, September 18, nagsagawa ng pagdinig in aid of legislation ang House Committee on Good Governance and Public Accountability sa naturang issue. Ngunit simula pa lang ng pagdinig ay tumangginang manumpa si VP Sara dahil resource person lang aniya ang kanyang imbitasyon at hindi witness. Sa kanilang rules, witness lamang ang inoobliga na manumpa sa harap ng komite. At sa naging mensahe ni VP Sara, binigyan din ito na politika ang dahilan ng mga investigasyon ng Kamara sa kanyang tanggapan. Hindi rin anya issue dito ang pondo dahil ang tunay na pakay daw ng investigasyon laban sa kanya ay impeachment. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Bagamat hindi naman nagtagumpay ang dalawang komite sa Kamara na gisahin si VP Sara, inaasahan ni Attorney Panelo na magpapatuloy pa ang pag-atake sa pangalawang Pangulo. Sa mga kababayan natin, huwag ko kayong umasa, titigil yung mga yan. Tutuloy pa rin nila yan. Maniwala kayo. They will pursue their evil scheme. Paalala pa ng dating palace official, sawang-sawa na ang publiko sa mga politiko na walang ibang inaatupag, kundi ang pamumulitika. Para sa Diyos at Ayan, puro kayo pamumulitika. Oo, kaya ayan, nakikita na tuloy yung mga yaman ninyo. Meron pa si Dayang Guns. Meron ding mga pa-Rolex, ha? Iba-iba Rolex. Bawat araw, iba-iba Rolex, ha? Meron pa isang congresswoman, yung asawa daw tinago daw yung asawa noong hinahanap na ng otoridad. Walang hiya na yan, talaga naman. Oo, ito si Inday Sara kasi masyadong magaling eh. Pero ang history tells you na lahat ng kumalaban sa mga Duterte, it's either namatay ng maaga or nasira ang mga karir nila. Nasaan na si Mar Rojas? O nasaan na si Leni Robredo? O nasaan na yung mga sila Drilon? Nasaan na si Trillanes? Putang ina niyan, tatakbo na parang sa Santa Ana na tatakbo, doon na lang yata sa karera ng kabayo na lang yata tatakbo ang hayop na yan. Alam mo, sa totoo lang, lahat, alam na yan. Tinan mo dito kay Inday, lahat ng bumira kay Inday, puta na bisto.
Oh, si Kimbo ngayon nanahimik na. Nawalan na ng mga alahas. Tinago na sa baul. Oh, nasilip eh. Oh, sino yung sumunod? Putang ina, si Abante. Ayun. Pucha lahat. Picture na nakahubad. Picture na nakalabas yung dila. Putang inang yan. Pantakin mo, pastor ka, may mga ganyang kang picture. O anong ginawa ni Kimbo? Nag-lock ng profile. So paano na yan? Kimbo, ang hirap mag-post pag ikaw lang nakakakita. Magpo-post siya ngayon ng kayamanan niya, wala nang makakitang iba, siya na lang. Malungkot, di ka na makapagyabang. Hindi ba? Ito naman si Abante, pucha yan, nag-lock din ng profile. Paano yung mga kamanyakan niya? Yung mga kamanyakulan post niya, hindi siya manyak ha, sinabi ko lang manyak post. Pag nag-post ka na nakahubad ka, tinatakpan mo yung dede mo, anong tawag doon? Manyakul post yun. Pag nag-post ka nang nakalabas yung dila mo, tapos puro bear brand pa yung dila mo, anong tawag doon? Topak post yun. Sobra man si Andre Nino. Anong Pastor Jack? Iba naman yung Torjack eh. Walang iya ka talaga. Sabi ko nga sa'yo, natabunan si Jim Paredes. Ano kaya yung picture na yun? Screenshot ba yun nung kabidjakol mo? Kasi yung yung tawag dito, yung damit niya, yung isang nakapicture siya na nakahubad. Pucha, parang puta hanggang baba, walang suot eh. Ano yun, naghahanap ka ng mga matrona sa Facebook page mo na magko-comment sa nakahubad mong picture? Pucha, nakakahiya yun para sa isang pastor ha. Tapos nakalagay yun sa social media mo, tapos pastor ka. Puta, anong klase simbahan meron kayo pagka ganyan? Ikaw ba magsisimba ka dun sa tao na puta nakaganon sa Facebook? Di ba? Magsisimba ka ba doon? Puta, halimbawa, itong pakura paroko ninyo. Si Father may picture na ganun, nakalabas yung dila. Makikinig ka ba sa sasabihin nun? Meron pang picture, nakapikit. Puta, nagse-selfie, nakapikit. Ang ina, matindi ang sapak. Sabi ni Andre Nino, pastor, tapos naninigaw sa mga kongres. Halimbawa ako, magturo ako ng salita ng Diyos. Pukin ng ina, maniniwala kayo sa akin. Hindi ba? Hindi kayo maniniwala sa akin. Ba't ako magtuturo ng salita ng Diyos? Napakabastos ng bibig ko. Tapos siya magiging magtuturo na love your enemy. Putang ina, love your enemy kung makapangbuska ka sa kongreso. Akala mo ikaw may-ari ng ikaw may-ari ng sambayan ng Pilipinas? Diba, pucha, may pakrus-krus pa ng kwintas, Hayop naman talaga, Sabi ni Junior Tulo, putang ina, pangalan mo pa lang, bastos na eh. Sabi ni Junior Tulo, puta, may tulo ka ba? Abante, dila ni Satanas. Hindi ba, pucha? Tingnan niyo yung, pucha, wala kasi ko ng picture. Tingnan niyo yung picture. Sige, tingnan niyo tong picture na to. Tapos putang ina, sabay-sabay tayo magsimba sa simbahan nito. Puta ina yan. Sige. Sige, yan ang titingnan. Putang ina, magsisimba ka ba? Mungkin ang ina niyan. Ayan Pucha, magsisimba ka kung ganyan yung ganyan yung pastor mo. Puta ina yan, pag ganyan yung pastor mo, mawawala yung bati. Di ba pag bati, nilalawayan ka, puta, ito, didilaan ka. Puta, magkumunyon na kayo. Tangin ng pastor to.
Hayop na pastor to, no? Tangina yan. Ang haba ng dila. Puta, ano pa yung mga picture nito? Tangina ganyan, no? Puta, ganyan yung pastor mo. Puta, kala mo si Padre Pio, eh. Tangina, saan ka makakita nagsi-selfie, nakapikit? Oh, tragis yan. Ano pa? Ito pa, oh. Tayo na yan, oh. Sige. Oh, mantakin mo. Ganyan ang magiging... Puta, magsisimba ka sa ganyan. Puta, Bilis kilos. Salamat. Oh, pucha, mantakin mo. Sabi mo, Pastor, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Bayan na tapos ito magbabasbas sa'yo. Puta, baka lalo ka mapunta sa impyerno. Oh, kaya ito nangyari sa kanila. Puta, pahabaan sila ng dila, dalawa, oh. Nalo si Jim Paredes, ha? Oo, yung kay Jim Paredes, pucha, alam po ito, gumagano. Yung kay Jim Paredes, gumagano pa. Pero pucha, ibang klase yung dila ni Kong. Puta, parang sungay ng demonyo, eh. Di ba ang talas, eh, oh? Pucha, siguro pag yan ang dumapo sa dapat dapuan, sigurado ako, pucha, hindi mo alam kung saan kakakapit. Oh, Diyos ko. Ayan na. Oh, babas ba siya? Ano ba yan, Boss Das? Sabi ni Ma'am Sheila Q. Hindi nga, pinapakita ko lang. Oh, kasi ito yung bumabatigos kay Inday Sara na putang ina, kala mo napakaraming kasalanan ni Inday Sara sa buong buhay niya. Oh, yung pala ito, mas marami palang kasalanan to. Oh, pucha, mantakin mo, 'di ba? Ano bang pangalan ng simbahan kasi nito ni ni Pastor Congressman. Putragis. Ang sarap ng matigas yan, yung lengwa na yan. Pag yan ang ginamit mong lengwa, baka 3 araw ka nang umunguya, hindi mo pa malulunok. Oh, pucha, kita mo, sobrang tindi ng netizens, ano nangyari? Nilock yung profile. Paano na? Hindi na makikita ng mga manyakis sa Facebook mo. Yung mga post mo, mga nakahubo ka pa. Putragis, bishop pa to. Paano naging bishop to? Ganito ang utak nito. Walang hiya o magagalit siya. Abogado yung anak niyan. Oh, so delikado talaga yung mga lumalaban kay Inday kasi pagka binatikos mo yung mga Duterte, puta lalabas lahat ng baho mo, eh. Oh, hindi ba? Ganun na mangyayari. Oh, tinanong niya si Alice Go kung kumakain daw siya ng hopya. Di ba ganyan yung mga tanong? Si Dan Fernandez nga, eh. Sabi ay Dan Fernandez, sabi nga, eh. Saan ka nagpa-parlor? Ba't may kulay yung buhok mo? Mga putang ina yan. Hindi na natin alam kung ano pa ba ang eh. But anyways, dito naman tayo yung sa kahapong balita. Matindi yun, ha? Yung kahapong balita, ha? Oo, ito yung kahapong balita na si Bato de la Rosa daw. Si Jed Mabilog. Pinatawag daw para ipapatay. Tangin na to si Jed Mabilog, eh. Oo, napakasinungaling din. Pakinggan natin tong balita na to. Dumepensa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa paratang ni former Iloilo City Mayor Jed Mabilog na pinapupunta siya sa Camp Crame para patayin noong panahong hepe pa ng Philippine National Police ang mambabatas. Ayon kay Senator de la Rosa, bago mawala si Mayor Jed Mabilog ay tumawag pa umano sa kanya ang alkalde dahil lubha umano itong nababahala sa kanyang kaligtasan. Hinikayat pa umano niya ito na pumunta sa Campo Crame
upang maprotektahan ito. Ayon kay Senador De La Rosa, hindi kapani-paniwala kung sasabihin ni Mabilog na pinapupunta niya ang dating alkalde sa Camp Crame para lamang patayin. Kahapon, sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na bibigyan nila ng kaukulang seguridad si Mabilog kung kinakailangan. Oy, thank you very much. Ruthie, Sidor, Boss Dada, magkaka-heart attack ako sa mga... Bakit naman? Bangkok naman. Good afternoon, everyone. Thank you very much, Ruthie Sidor. Pinakita ko lang naman yung picture. Kayo naman, oh. Ayaw nyo ba na yung mga asawa nyo may mga ganyan dila? Parang labati ba din sa dam, eh? Oo, parang dila ni Santanas, eh. Ayaw nyo nun, putya, matindi daw yung dila na yun. Pagka yung dila daw na yun, nakipaghalikan sa'yo hanggang sa tenga mo, lalabas daw yun. Oo, ayaw ni Trisha Bibiri, grabe ka naman, ang ganda kaya nung dila ni Pastor. Oo, yung dila ni Pastor, putya. Ang tulis, parang kutsilyo. Ay no, masyado naman kayo, eh. Halimbawa, sinensay yung picture na yun, nililigawan ka. Nililigawan ka, sinensay yung picture na yun. May sisend ako sa yung picture. Tapos pagbukas mo ganun, mata-turn on ka. Uy, putya, ang galing humalik to. Ano sasabihin niya, ididimanda ko lahat na nagkakalat ng picture ko na yan. Walang hiya ka, nilagay-lagay mo yun sa Facebook. Tapos magagalit ka, putang ina. Una sa lahat, ako sa totoo lang, bata pa akong tao. Oo, ako medyo rin naman ako, naughty din naman ako. Pero never pa ako nag-selfie nang nakalabas yung dila ko ng ganun. Tayo na sa buong mundo siguro, Pastor, mga 5 lang kayo nag-selfie ng ganun. Oo, putya, ilan ang populasyon ng buong mundo, Ilang bilyon yan. Walang Jew na yan, Mantakin mo. Ilan lang kayo may mga ganung Ay, bishop pala, bishop. Ay, parang matindi pag bishop, mataas ang posisyon yan, Pucha, matindi siguro. Matindi siguro Matindi siguro magbindisyon si father si bishop ng ng bibin niya ganyan, pucha yan. Sige na, ito na. I-play na natin tong kay Bato. Sir, kung dito yung PSPG po natin for any security po, no? Maybe I'll ask the... Akala ko ba yung PSPG hindi pa pwede? Bakit bibigyan mo ng PSPG yan? Putangin ng... Bibigyan mo ng PSPG yan, pucha, dating di umano involved sa droga yan. Si Marbil, wala nang ginawang matinurin to, Sige na. PSPG commander po to talk to Mr. Mabilog kung kailangan po ng security. Yari yan, yari yan. Ako po. Sabi nga ni De La Rosa, paano sinasabing tinakot kita, pinapupunta pa nga kita sa Senado para pinapupunta pa nga kita sa Senado para sa Krami para protektahan kita Tapos tumakbo ka, pumunta ka Amerika, ngayon gagawa mo ko istorya, loko-loko ka. Kung gusto ka talagang ipapatay kahit dun sa Amerika, kayang-kaya ka ipapatay dun. Pucha talaga tong mga to, puros mga fake news talaga to. Pero matindi ngayon yung mga drug lord Mga drug lord talaga naman. Si Leila de Lima nakalaya. Ang dami pang iba. Tapos eto naman, nakauwi na. Pucha, homecoming. Mag-reunion na kayong mga durugista. Eto naman. Dito naman tayo sa hearing sa Senado. Doon ito kasing retired General Villanueva na to, ang hilig na alam mo kasi dito sa Pilipinas, ang hilig magbigay ng statement, wala namang ebidensya.
Meron kasi dito si Villanueva, nagbigay siya ng statement na nakapayola daw yung isang retired general. At yun daw ang tumulong kay Alice Guo na makalis ng Pilipinas. Putang ina, hindi pa niya sabihin kung sino. Ngayon, yung 24 na dating naging mga retired, naging mga chief PNP, putya ngayon kinakabahan. Pero ito naman kasi, bakit ka naman kakabahan? Bakit ka kakabahan kung alam mo naman na wala kang ginagawa? Ang problema sa gobyerno natin, puta, kahit wala kang ginagawa, pag nabanggit yung pangalan mo, yari ka. Hindi na importante kung totoo. Basta nabanggit yung pangalan mo, puta, shoot ka sa balde. Hindi, totoo yan. Halimbawa, ikaw nananahimik ka, alam mo naman, hindi ikaw yun. Biglang naging si Acorda. Putang ina, paano naging ako? Ngayon, patutunayan mo. Putya ngayon, yari ka. Ipe-persecute ka na ng media. Kakanain ka na sa Kongreso. Kakanain ka na sa Senado. Putang ina, sira ang buhay mo. Ganun ang problema ng ngayon. Katulad yan, kay Risa Ontiveros, doon sa kaso ni Pastor Kibuloy. Puta, walang mga ebidensya yun. Puro kwento yun. Puro talk shit yun. Puro salita yun. Walang ebidensya. Walang CCTV, walang text, walang video, walang picture. Lahat wala. Putas, puros kalokohan ng mga sumbong. Parang alam mo, sumbong ng bata, tapos pinakinggan mo naman. Ganun na ngayon Basta magsalita, yun na yun. Kahit walang ebidensya, putya, talaga? Bingo, bingo. Gumaganon pa, di ba? Panahon ngayon, basta mag-akusa ka lang ng mag-akusa kahit walang ebidensya, okay na. Basta kalaban nila sa politika, putya, yung kakanain nila. Kaya ngayon, ito si De La Rosa, galit na galit. Tinanong kasi nila ano ba to? Verified ba yan? Putya, sabi niya hindi. Kaya naman takin mo hindi verified, sinabi mo na. Naglabas ka na ng statement nang hindi mo pa nabiberify kung totoo yung impormasyon o hindi. Di ba yun nga yung gusto natin na kapag may chismis, medyo iano naman natin. Katulad yung Angel of Death na yan. May lumabas, chismis, Angel of Death. Ilalabas na natin kagad sa media, may Angel of Death. Putang ina niyan. Hindi pa nga natin napapatunayan. Hindi pa nga natin nabiberify kung totoo. Di ba? So, putya, ginagawa yung tanga yung tao. Ito na naman, yung General Villanueva na to, naglabas. May payola, pogo. Paano ka nakakasigurado? Diyan sa sinasabi mo, beripikado mo po yan? Hindi po. Putay na. Hindi beripikado, sinasabi mo na dyan, dapat na-contempt to. Pakinggan natin si Bato, galit na galit. Mali na agad na ihayag ni retired General Raul Villanueva ang usap-usapan mula sa intelligence community kaugnay sa isa umanong dating Chief PNP na tumanggap ng payola mula sa Pogo. Ito ang binigyang diin ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos isiwalat ng PAGCOR official ang naturang impormasyon kahit hindi pa ito kumpirmado. Paliwanag ng mambabatas, nagdudulot ito ng iba't ibang spekulasyon at lubhang pagkabahala sa mga former Chief PNP na nananahimik lang sa kanilang pamumuhay. Kahit na yung matatanda na mga retired chief PNP, they are very much concerned about that statement, no? Dahil nga, pati sila nadadamay dahil they are also former PNP chiefs. So, dapat bago... Oy, salamat. May nagpadala sa Gcash ko 100, ha? Thank you very much sa nagpadala sa Gcash ko ng 100. Naku po, maraming pambili ko ng ano yan. Pambili ko ng candy. Salamat po. Dun sa Thank you very much. Hindi ko kasi alam kung pangalan mo talaga to pero salamat sa iyo, Kilala mo na kung sino ka. Inilabas yung informasyon na yan, binalilit na gusto, kinonfirm na gusto, para sabihin yung sinong totoong pangalan, sinong tao na involved, para hindi mo dadamay lahat. Dagdag pa ng former Chief PNP, hindi maaaring gamiting ebidensya sa korte ang isang intelligence report na hindi pa kumpirmado. Kaya questionin muli ni Senador De La Rosa ang dating intelligence service official ng AFP sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng illegal na operasyon ng Pogo. Sisigirin ko siya dyan. Next year, sisigirin ko siya about that statement of his. Para tumuling kasama sa marites lang yan. Sa former... Anong masasabi mo, Boss Dada, sa sinabi ni Romnick Sarmenta? Putangin na yan.
Huwag na siyang magsalita. Wala naman siyang silbi sa buhay.